Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po maghapon natin? Kamusta po ang mga ginawa nyo? Sagot nyo po ba yung tanong kung saan nyo po ba talaga nahanap ang inyong kaligayahan? Hopefully na sagot nyo po ito. No? Kaya patuloy po natin pag-aaralan ng salita manggagaling naman po sa Salmo chapter 7 verse 4 to 5 pa rin po. No? Pero bago po lahat, tayo po yung manalangin. Panginoon, ngayong gabi, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na maintindihan pa kung ano po yung mga naka-install sa amin. Kaya sa aming bago po kami magpahinga ngayon, Panginoon, ipakita niyo po ang inyong kamay na talagang tunay na pag-asa at tunay na kaligayahan ay matatagpuan lang po talaga sa inyo. Kaya Panginoon, salamat po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Ngayong gabi, pwede po natin tanongin ang ating mga sarili. No? Naipagkatiwala niyo na po ba sa Diyos lahat ng ginagawa niyo ngayong araw na to? O binigay niyo ba sa Kanya? O nagdalawang isip kayo na subukang umasa sa kumbaga umaasa lang, wag pala yung sinubukan. Umaasa lang ba kayo sa sarili niyong kakayahan? O ipinagkatiwala niyo lahat sa Panginoon? No? Pwede natin ilagay sa ganong question. Nagtiwala ba tayo sa Panginoon? O mas nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan? Maraming nagsasabi, marami akong na dapat magtiwala tayo sa ating sarili. Pero mas naniniwala ako dun sa kasabihan na talagang dapat ipinagkakatiwala natin yung lahat ng bagay sa Panginoon. Kasi hindi lahat kaya natin kontrolin. Ang Panginoon lang talaga may hawak ng lahat. Kaya ngayong gabi, bago po natin simulan, basahin po natin salita ulit na gagaling sa Salmo chapter 37. Verse 4 to 5 para po ma-refresh po tayo. Sabi po dito, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, ibibigay niya ang sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Pakagandang reminder sa atin na pag pinagkatiwala natin sa Panginoon lahat, ay tutulungan niya tayo. No? Ito napakagandang paalala lang sa atin kasi nagbibigay ito ng paalala na pag pinagkatiwala natin at dapat pag pinagkatiwala natin lahat sa Panginoon, tutulungan niya tayo. No? Ang pagtitiwala kasi sa Panginoon dapat ay maging bahagi ng bawat aspeto ng ating buhay. Hindi ito limitado sa malaking desisyon o mahalagang yugto o mahalagang mga pangyayari sa ating buhay. Kung hindi, pati na rin sa mga simpleng araw-araw na gawain natin, no, ng mga bagay, sa mga bagay na hinaharap natin, no? Marahil ang daming nangyayari na hindi natin kontrolado. Kaya minsan nag-fail tayo kasi hindi natin hinahayaan natin na naging kontrolado tayo sa mga bagay-bagay, no? Ang pagtitiwala kasi sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagkilala sa Kanya, no? Na siya ang may ganap na may kontrol ng lahat at karunungan upang gabayan tayo sa lahat ng pagkakataon. Siya ay laging handang tumulong sa atin, ngunit nais na tayo magpakita ng tunay na pananampalataya. No, dapat ipagkatiwala natin sa Kanya kasi minsan ang iniisip natin ay kaya ko to, kaya natin to. Minsan kasi natatakot tayo magtiwala sa Panginoon dahil wala tayong evidence na kikilos sa Panginoon or wala tayong assurance minsan, no. Pero napakaganda kasi na sinasabi ng Biblia na dapat wag po tayong tumingin kapag may ebidensya na. Ang sinasabi kasi ng Panginoon ng Biblia is not na hindi to cease to believe, but believe first and you will see. Ibig sabihin, magtiwala muna tayo bago talaga natin makita yung mga bagay na nakalaan para sa atin, no?
Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay nagpapakita ng pagsuko sa Kanya at pinahihintulutan natin ang Kanyang kalooban ng mga ibabaw sa ating buhay. Sa pamamagitan nito, natututo tayong humakbang ng may kasiguraduhan sapagkat alam natin na ang Diyos ang kasama natin, no, sa bawat hakbang na ginagawa natin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo matatakot kasi isipin nyo, ang kasama natin sa paghakbang na to ay ang Diyos na may kapangyarihan, na makapangyarihan, ang Diyos na may hawak ng lahat, at ang Diyos na may-ari ng buong mundo, 'di ba? Kaya bakit ka matatakot na humakbang at gawin yung mga bagay na dapat gawin, at bakit tayo matatakot na ipagkatiwala yung mga bagay na sa buhay natin, no? Sa Diyos na makapangyarihan. Dapat di tayo matakot, no? Kaya ngayong gabi, meron po tayong mga questions na pwedeng pagbulay-bulayan. Ano ang mga bagay na hindi pa natin pinagkakatiwala sa Diyos? At pangalawa, paano natin maipapakita na lubos tayo nagtitiwala sa Kanya kahit na sa mga simpleng bagay? Diba? Ano pa yung mga bagay at paano natin mapapatunayan o maipapakita na lubos tayo nagtitiwala sa Kanya kahit sa mga simpleng bagay? Isang bagay na natutunan ko, sabi sa akin ni tatay dati, na pag siya nanalangin, hinahayaan niya na, hindi niya na babalikan, kasi ang ginagawa niya, pag siya nanalangin, done deal na, tapos na. Ang Diyos na ang bahala. Kaya yun yung isang natutunan ko, na pag ako nanalangin, hindi ko na inuulit-ulit. Hinahayaan ko na ang Panginoon kumilos. Kasi ganun po ang tunay na pagsuko sa Panginoon. Ganun po ang tunay na pananampalataya, no? Okay, conclusion po. Huwag kang mangamba na bitawan ang mga bagay na pilit mong pinanghahawakan. Tandaan mo na ang Diyos ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Magpahinga tayo ng may pagtitiwala sapagkat ang lahat ng iyong ginagawa ngayong araw ay nasa ilalim ng Kanyang patnubay at kalooban. Kaya huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat sa buong araw na ito. Ibinabalik po namin sa inyo lahat na ng kapurihan po talaga dahil sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Pinagkakatiwala po namin lahat ng bagay sa aming buhay, sa mga maliliit o malalaking desisyon. Kayo po ang bahala dito, Panginoon. Kaya bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming pagpapahinga ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng lakas para sa kinabukasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas.